Hanggang kailan kayo mag-aalinlangan sa dalawang isipan? Talagang hesitant, double-minded, hindi talaga makagalaw, backslider, hindi talaga nasunod na sa Diyos. Kaya nga, kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Bakit nakaabot sa kanyang pangungusap? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo. Kasi ang literalidad, ang sitwasyon ng bansang Israel, talagang hindi nasunod sa Diyos. Kaya pag naman sabihin sumunod kayo, kung kayo nasunod na. Amen? Sabi ko nga kanina, hindi nakakapagtaka na maraming relihiyon na walang Diyos. Sapagkat dumating din sa bansang Israel, bansa mismo ng Diyos, ay walang Diyos. Natindihan niyo ba yan? Ito yung ating pamagat. If the Lord be God, follow Him. Amen. Ibig sabihin mga kapatid, marami kang masesense na katotohanan. If the Lord be God, follow Him. Ang isa nating madadama dyan, at sa konteksto, kung kayo nagbabasa, talagang ang Israel ay matagal hindi nasunod sa Diyos ng Israel. At kung dadamdamin natin, pakibalik po ng ating talata. Sige, if the Lord be God, follow Him. Hindi totoo ang Diyos mo hanggat hindi ka nasunod sa Kanya. Are you listening? Bakit niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Pero hindi niyo ginagawa nga ay sinasabi. Ito po, masamang buntot. Nasaan yan? Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit yung si Baal, ay di sumunod nga kayo sa Kanya. Ano po ang salitang Baal? Yung Baalism. Pag sinabi pong Baalism, in the Bible, Baal is the name given to several different deities. Marami pong dinidiyos ang bansa. Meron na sa unggoy, sa buaya, sa sawa, sa agila, kay Moloch, kay Beelzebub. Isa sa dinidiyos ng mga bansa at ng asawa ni Jezebel ay si Baal. Diyan sila naghahandog ng mga sanggol. Pinapatay. Ngayon, sabi, Baal is the name given to several different deities who are designated as false God. Ibig sabihin, kung ang Israel ay hindi nasunod sa Diyos, nasunod sila sa bulaang Diyos. Amen. Kaya nga meron tayong pag-aaral, The God of the Bible, tuwing hapon. Kung hindi ka sumusunod sa Diyos ng Biblia, kay Baal ka nasunod. Tingnan natin ang Baal. Are you with me? Baal. Designated as false gods or idols. However, it is most often used to describe the specific Canaanite Phoenician god of fertility and rain. Yun. Ito yung Diyos ng kasaganaan at ng ulan ng Kanaan. Okay. Pero ang nagpapa-Diyos, hindi si Baal. Ang nagpapaulan at nagpapasagana, hindi si Baal. Diyos yan. Diyos ng Israel. Ngayon, additionally, yan, Baal, the word Baal, is associated with Beelzebub. Demons. So yung Baal, yan po'y kasamahan na rin ng Beelzebub. Ay pa pangalan ni Satanas? Beelzebub. So, ibig sabihin, kung ayaw mong sumunod sa Diyos, kay Satanas ka nasunod. Yan po ang simpleng pakahulugan ng ating inaaral. Are you with me? Kapag may sinabi ang Diyos at tutol ka,
ayon ka kay Satanas. Is that clear? Kayo ba membro ng God is Able Baptist Church? Ay may Diyos ng Biblia. Balik tayo. Kung ang Panginoon ay Diyos, lahat ba nandito, talaga ang tunay na Diyos ay ang Diyos na pinapakilala ng Biblia. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, sila ay tatlong iba't ibang persona na bumubuo ng iisang Diyos. At ang kanyang kalooban ay nahayag dito. Amen! Kaya tayo nagtatights dahil sinabi ng Diyos. Kaya dapat tayo nasimba, hindi lang sa umaga, kundi sa hapon, dahil sabi ng Diyos. Kung nga yung Diyos ay Diyos, sumunod ka. Kung si Baal, sumunod ka. Kaya ito yung sinasabi ko sa iyo. Kung ayaw mo sumunod sa Diyos, kay Satanas ka nasunod. Ganun lang kasimple yun. Mamayang hapon, kanino kayo susunod? May hula na naman si pastor. Amen? Mamayang hapon, kaninong Diyos kayo susunod? Mga kapatid, hindi ito mababaw. Ito'y hamon ng realidad, ng kasensiruhan ng ating pananampalataya. Imposibleng ikinananampalataya sa Diyos na hindi siya mahalaga sa iyo. If the Lord be God, merit, attend sa merit group. If the Lord is your God, huwag mong pabayaan ang gawain ng merit group. Young people, ang Diyos ba ng Biblia, Diyos mo? Huwag kang hindi atin ng young people. YS. Bigyan nyo na lang ako ng panlumi sa Quatogs at nagkakaintindihan na tayo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, na mamang inuon ka sa Diyos, huwag mong pabayaan ang grupo nyo. Amen? Dahil automatic, kapag hindi ka nasunod sa Diyos, kay Baal ka nasunod. Dahil wala naman eh, balik ka na talata, ating namnamin na lang. Maraming namnamin natin. Masarap yung ninanamnam. Tignan nyo ha? Kung ang Panginoon ay Diyos, ang Diyos ba yung Diyos nyo? Mamaya, magandang apat lang ang puntos natin. Pero may tigda 20 subpoints. Kung ang Panginoon ay Diyos. Kung ang Panginoon ay Diyos. Ang Diyos ba'y Panginoon nyo? Kala may Panginoon ay Diyos pa, Elohim and Jehovah. Pag tinan nyo sa Grego yan, Elohim and Jehovah. Sumunod kayo sa Kanya. Kaya yung namamanginoon, may Panginoon na sunod. Okay. Una, punta na tayo sa puntos natin na may ilalim na 10. So, ang pamagat natin, to follow, if the Lord be God, follow Him. Sa amin pong mga nanonood, hindi lang po ang mga nandito ang kinakausap, pati kayo dyan. Amen? Kasi namnamin nyo, ha? Saan yan? If the Lord be God, if the Lord be God, follow Him. Therefore, number one, to follow God is the answer of vagueness. Pastor, ano yung vagueness? Ang Tagalog niyan, malabo. Pastor, lumabo nga. Kalabuan. Ay mga kapatid, kung yung nanam naman yung talata, may malabo eh. May malabo talaga sa topic natin. Sabi, if the Lord be God, follow Him. Ibig sabihin, malabo ang sabi mong Diyos na hindi ka nasunod. Ibig sabihin na hanggat hindi ka nasunod sa Diyos, hindi ka malinaw. Are you with me? May malabo area. Hindi klaro. Kaya mga kapatid, sumunod ka sa Diyos.
lilinaw na iti may Diyos. Pero hanggat hindi ka masunurin sa Diyos, malabo ka. Are you with me? Amen. Ang iba nga sa inyo, pinaglalabuan na. Nagsisimula pa lang ako. Ano? Pamputos pa natin ay kalabuan. Alam niyo po, asar po magbulay ng Bible. Nakakapasok. Dalawa naman ang dulot ng Bible eh. Pag naunawaan mo, nakakasaya at nakakalungkot. Ano? Pero kung masayang tunay, yung lungkot mo isasaya na rin. Pero kung hindi ka masaya, kahit yung ikasasaya mo, damay ng iyong kalungkutan. To follow God. Are you following God? Amen? Sabi ng Diyos, magbasa ka ng Bible. Nagbabasa ka ba ng Bible? Amen? Meron ka na bang Bible? Pastor, hindi ako makapagbasa kasi wala akong Bible. Ay, bili. Nakakabili ka ng cellphone, di ka makabisi ng Bible. Amen? Alam nga may hihingi pa sa akin. Tama ba? Kung walang-wala talaga, edi bibigyan. Bigay hindi. Magsabi lang, yung hindi kaya. Basta promise mo, babasahin mo talaga yan. At nandiyan man si Albert, bibigyan kayo niyan. Hindi ako. Hindi, yung talagang walang-wala. At pero gustong-gusto, magsabi lang kayo. Kasi gusto natin kayo'y nagbabasa ng Bible. Amen? Utos ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng Diyos, magbasa ka ng Bible. Nagbabasa ka ba? Amen? Sabi ng Diyos, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon gaya ng ugali ng iba. Na-attend ka ba? Amen? At sila'y nagsipanatiling matibay sa turo mga apostol, sa pagpuputol-putol ng tinapay, pagsasama-sama, at sa panalangin. Oh, na-attend ka ba ng prayer meeting? Ang lungkot mga kapatid. Magaling pa yung nakain ng kanin, tunay na buhay. Magaling pa yung nainom ng tubig, tunay na buhay. Magaling pa yung nagmumotor, tunay na buhay. Pero minsan natin lesson sa Diyos, parang hindi tunay na buhay. Parang nanonood ka lang ng alamat. Amen? Ay nung ako'y makapangain ng kalderitang damakmak ng sili, tunay ang mahanga. Ay tunay na buhay mahanga nga eh. Kaya nakakadaling makabusog yung hanghang. Bakit? Pati higom mo yung mahanghang, ay di busog ka agad ang hangin. Dahil mahanghang, tunay ang hanghang. Ngayon kung si Jesus ay Diyos, para maging tunay siya at hindi malabo, sunod. Hanggat hindi ka nasunod sa Kanya, ang labo mo. Amen. Amen o ba? Meron ng boyfriend daw, girlfriend, nagkakalabuan. Mag-asawa, nagkakalabuan. Transaksyon, ang ganda na. Nag-iisip na ng bibilhin. Nakapatas na ang bibilhin. Biglang naging bato. Nagkalabuan. Pero ang malimpot na kalabuan, yung nagsasabi ka sa Diyos, pero hindi ka nasunod, ang labo mo. Malabo ka pa sa sabaw ng puset. Are you with me? Amen. Kung ang Diyos ay Diyos, sunod. Amen. Nang luminaw ka. Amen. Magaling pang sipon, malinaw. Ano? May pagka-sipon, malinaw. May pagsunod sa Diyos, malabo. Tama ba? Oh. To follow God is the answer. Pag sinabi answer, yan na yung solution. Eh, so, totoo na dito na niyo. Basahin niyo po. Balik tayo. Sa talata. As Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mag-aalindangan? Talagang nasa kalagayang malabo. Alay mo yung nag-uutos na si Propeta Elijah at uulan na dahil sinalot ng 3 taon kalahati. At ang daming mga kapiliguruhan nangyayari. Uulan na hindi pa rin maingli Bakit kayo inuutosan ko hindi kayo maingli? Ang labo nyo. Hanggat hindi ka nasunod, ang labo mo.
Minsan, ang malinaw sa ating pangangatwiran. Ang linaw naman ng iyong pangangatwiran Pastor ako'y garni, Pastor ako'y garni. Hindi yan ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan niya yung malinaw na pagsunod, hindi pangangatwiran. Alam niyo po, kung sa alibay at alibay, hindi na dapat si Moises tinanggihan ang maging presidente ng Egypt. Si Shadrach, Meshach at Abednego, hindi na sana sila inilagay sa pugon. Pero hanggang sa kamatayan, handa silang sumunod. Wala silang reasoning. Amen. Salamat po. Nagkakaintindihan po tayo? Pag kayo naiintindihan, hindi na ako nasigaw. Pag ako lumampas na din, ibig ko sabihin, dalawat isa. Ang dalawat isa, hindi ka nakakaintindi dahil lumalabo na ang iyong paningin. Amen. Basta ako humampas na din, marami nang pinaglalabuan. Yon ang aking sinyales. Amen. Okay. Sa totoo na, gusto ko minsan, gusto kong ilagay din yung patawa yung nakakalagay na din. Nag-i-invento na minsan ako ng patawa para maiba. Pero wala Ayaw ko, nagigilty ako. Nilalagay mo doon, mismo yung joke. Hindi. Hayaan na lang ibigay ng Diyos kung kinakailangan. Amen? Tayo ba'y malinaw? Kapag ikaw ay masunurin sa Diyos, wala ka sa kalagayang nagdadalawang isip. Hindi ka malabo utoy. Amen. Pero kayo laging hesitant. Sisimba o hindi? Magtatays o hindi? Magwi-witness o hindi? Ang labo mo. May pagkakainan. Wala nang hindi. Amen. Punta na agad. May pag sa Diyos, pinag-iisipan pa, Diyos yan. Amen o baga? Sa linggo, sisimba o hindi? Sana magkasakit ako. Bit sakit laang. Hindi na agad. Nang talagang balido ka na. Hindi talagang makakasamba yan. Diga? Meron akong kakilala, ama ng aking best friend. Nakakilala siguro nga sa Panginoon. Bakit? Salbahe nung hindi pa nung malakas pa Pero nung si magkasakit na witnessan, doon sa South, nag-request siya Siya ay lahat ng sakit nasa kanya na. At siya ay nakalagay sa higa ang pang-ospital. Sabi niya, kahit siguro ilang oras, Pastor, ako niyang dalhin sa simbahan na ako'y makasimba naman sa inyo. Ay, South pa noon. Ibig sabihin, almost dying yung ama nila. Sa kagustuhang makasimba, kahit nakahiga. Mga kapatid, ang babaw ng katwiran mo kung hindi ka nakakasimba. Amen? Dying. Daladala ang dextrose. Daladala yung pangbutas sa lalamunan kasi hindi na rin makakain. Liquidized na yung kanyang kinakain, dinurog na kanina, etc. Makakain lang, hindi na nanguya sa butas ng lalamunan. At yung dami nga dextrose, butas sa lalamunan, pati yata doon sa tagiliran. Makasimba lang. Kalahin mamamatay na sa kagustuhan makasimba, nakasimba, ikaw naman malakas pa sa kalabaw. Kaya ang tanong dyan, ang labo. Ang talagang dyan, may labo Are you with me? Linawan nyo naman ang amen. Malabo na nga ang ating topic Amen. Malinaw man lang ang amen. Kaya inahamon ko kayo mga kapatid. Abay, ultaw. Ultaw. Magaling pa yung palitaw ultaw. Pero siya ay lubog. Hesitant. Sisimba o hindi? Babalik ng hapon o hindi? Bakit nag-iisip pa pag sa Diyos? Bakit pag sa sarili, hindi na tinatanong gusto ko Pag sa sarili, wala nang tanong-tanong. Kahit gagastos ka ng 1 milyon, basta sarili ko masaya. Pero pag sa Diyos, sisimba lang, iniisip akong babalik Amen. May nililinaw ang pagsunod. Hanggat hindi ka nasunod, may labo. Magaling plastic. Yung labong plastic. Amen? May malabong plastic.
Pwede yan sa pinggan. Pero bawal yan sa bayan. Doon ay supot. Are you with me? Sana, ultaw, mga kapatid, ultaw tayo. Nang wag tayong pag-alinlanganan. Nang meron tayong napapatunayan sa ating buhay. Kung ang Diyos ay Diyos, sunod! Ibig sabihin, hanggat hindi ka nasunod, wala kang karapatang umangking sa iyong Diyos. Nakikidiyos ka lang. Amen? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung gumagawa ng kalooban, sunod! Maliwanag ba? Pero tingin ko sa inyo parang lalabo na. Kaya dati nga ay mata talaga yan dahil sa Panginoon nakatingin. Hindi sa inyo. Maliwanag ko ba? Sa totoo na, yung palang unang punto, katalo na. Amen. Kaya alam ko mamaya yung may Diyos. Yung iba nagyan. Ako naman may Diyos kaso lang talagang Alam ba, maraming pinatay ng Diyos sa Israel, murmurer. Yung nagmamaktol laban kay Moises. Sana habang naikinig ka ng preaching, Nako, paano yun? Nako. Kasi nakikipag-commit ka sa mundo, pero sa Diyos hindi ka committed. Kaya ang dami mong, nako, paano? Kailan ka ng problema para sa Diyos? Ba't ang dami mong problema sa mundo, pero hindi ka nang problema para sa Diyos mo? Ang dali mo mag-commit sa mundo, pero ang tagal mo ng Kristiyano, wala kang commitment sa Kanya. Ang labo. Malabo utoy. Malabo. Sana luminaw tayo. Yung malilinaw, mamaya nandito mamayang hapon. Titingnan ko ang bilang ng merit. Pagkikakunti pa rin, maraming malalabong merit, Brother Albert. Maraming merit na malabo! Ang tagal na ng group merit, ilang beses ka naka-attend dyan? YS! Young people! Prayer meeting! Ay linaw. Saan ka nakakita ng ilaw, hindi makakita? Kayo ba yung nakakakita ng bukas na ilaw, hindi makakita? Iba ang paradox mo Pag ilaw, maliwanag! Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Ultaw! Kahit palitaw, ang sarap. Paborito kayong palitaw. Bakit? Litaw ang lasa. Kaya dapat tayo ay masarap din. Ultaw. Mamaya ba uultaw tayo? Kahit nga siso, hindi ka na pwedeng lagi na doon sa kabila. Naultaw. Kaya kahit tinawag na siso, ultaw, lubog. Bigay kay puro lubog. May maraming Kristyano puro lubog. Naultaw din yan. Gano'ng katagal, hindi nakaka-enjoy ang siso, puro isa nakaultaw. Nasa gayahin, may nakasakay ka doon. Nakakatamad yun. Hindi mo ma-enjoy yun. Kaya walang Kristiyanong masaya na laging lubog. Pag ikinlubog, ikinlabo. Hanggat di ka nasunod, ang labo mo. Pati kaligtasan mo, nalabo. Dahil ang tunay na ligtas, dapat nasunod. Amen. Malabo. Hindi ko na bibagangkitin yung ilalim. Kasi yun ang sustansya Alam nyo, sa panahong ito, sila'y dominado ng Baal. Imagine mga kapatid, 950 prophets. Sa pagkakataong ito, itinago ang 100. At ang ultaw lang na propeta ay si Elijah. Amen? Sa madaling sabi mga kapatid, ultimo yung tamang aral, ultimo yung tamang pananampalataya ay tago hanggat walang pagsunod. Kaya di mahalatang iki sa Diyos, tama ang ipaniniwala. Bakit? Nato rin ang kanligtas. Di ka man nasunod, di tago ka.
Malabo ka, utoy. Malabo. Kaya bang sa opisina ninyo, sa inyong trabaho, ultaw na kay Kristiyano? O ikaw ay lubog? Mga batid, ang sabi kay Lub, malabo, pananampalataya. Hindi yung paningin nyo sa akin. Amen. Amen. Sa pagkakataong ito, mga batid, ang hina ng kanilang conviction. Ito niyo sabi, at ang bayan ay hindi sumagot. Alam mo kapag mahina ang conviction mo, wala. Tuor ka. Wala kang ka-response. Ba't wala kang sigli? Pero pag itim malakas ang conviction, amen, preacher! Preaching pa lang, ang ingay mo na. Bakit? May buhay ang conviction mo eh. Pero sa pagkakataong ito, hindi sila makasagot. Bakit? Malabo. Malabo. Ano bang buhay malinaw? Yung iba, a-attend. Bakit? Anniversary na. Ano yun? Ano yung anniversary ka lang? Huwag ka sanang Christian anniversary. Nako, may project na naman. Pastor, ako may sakit. Hindi ako makaka-attend. Huwag ka mag-alala. I-extend ko naman sa iyo. Lalo ang sakit mo. Amen. Mga kapatid naman, ultaw tayo. Ultaw tayo. Sa mga bago nating mananampalataya, kung ikaw ay nakakakita ng dati pong hinahangaan, ngayon hindi na, warning sa iyo, hindi ka talaga dapat tagahanga ng tao. Si Kristo ang iyong hangaan. At ikaw ay susunod sa Diyos. Sabi namin, kung siya ang Diyos, ay sunod kayo. Ibig sabihin mga kapatid, hanggat hindi ka nasunod, malabo. Amen. So number 1, to follow God is the answer of bigness. Number 2, to follow God is not only the answer of bigness, but also of valiancy. Tingnan niyo po ang verse 19 hanggang 21. Pag sinabing valiant, ano bang valiant? Hindi kayo sa mga sundalo? Si Gideon ikay taong valiant man. Ibig sabihin, matapang. Buo ang loob. Pag nakakita ng tilas, takbo. Sino kayang kakilala kong lakong talagang, nung makakita ng ipis, takot sa ipis, ang laki ng katawan. Ay, trisido, sabi ni Tomas. Pag sinabing brilliant man, habang nasusugatan ay lalong tumatapang. Habang hinahadlangan ay lagong nasulong. Harangan man ang sibat, mananatiling tapat. Huwag lang uulan. Yun lang ang problema. No? Tingnan po natin ang 19 hanggang 21. Ngayon nga'y magsugo ka at pisanin mo sa akin ang buong Israel sa bundok ng Carmelo. Carmelo. Meron palang bundok ng Carmelo. At ang mga propeta ni Baal na 450 at ang mga propeta ni Asera na 400, kaya 950 yan. Na nagsikain sa dulang ni Jezebel. Kaya ultaw na ultaw ang katapangan ni Elijah. Akala mo, isa laban sa 950. Amen? Ito lang natin, verse 20. Andiyan pa ba kayo? Sa gayoy nagsugo si Akab sa lahat ng mga anak ni Israel at pinisa ng mga propeta sa bundok ng Carmelo. Verse 21. As Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga kaalingan-langan sa dalawang isip? Kung paano na Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa Kanya. At ang bayan ay hindi sumagot sa Kanya. Bakit? Duwag. Hanggat hindi ka nasunod, duwag ka. Are you with me? Ang tapang hindi yan sa sigaw. Ang tapang hindi yan sa arak. Halata mong matapang ka pag nasunod ka sa Diyos.
Amen? Talagang ito si Elijah, buo ang loob. Elijah, makipagkita ka sa Haring Ahab dahil uulan na. At tapos na 3 taon kalahating tribulation. Papaulan na ang Diyos, may pagkita ka sa Kanya, etc. Ganyan mangyayari. Yan, tinawag ang Israel, maghahamunan kung sinong babaan ng tubig. Kung ang Panginoon ay Panginoon, sumunod ka, pero walang naimik. Bakit? Malabo at matatakotin. Biga ang tao, ang lakas ng loob sa kasalanan. Pag sunod naman sa Diyos ay walang bayad. Amen? Abay, kung bumili ng cellphone kahit worth 80,000 ay nabili Pero simpleng tithes, hindi makapagtapat. But ang lakas ng loob mo pag sa iyo. May pag sa Diyos, ikay duwag. Ha? Amen. Talagang lahat ng kilalang class na restaurant ay pupuntahan Ang liit ng 500. Malaki lang naman yan pagdating sa simbahan. Amen. Mayroong ganda na sinasabi ko, ganyan lang kayo. Samantala, si Kay Bulay, wala mang kalasa-lasa ang sinasabi, sigaw Si Bilarda Amen! Amen! Wala naman. Alam mo kung bakit minsan? Tinatamaan kasi tayo. Tinatamaan kasi tayo. Kaya nga lalo kang umimin nang hindi halata. Amen? Opo. Sa totoo na, mga kapatid, hindi lamang to follow God is the answer of vagueness, but also the answer for valiancy. Ibig sabihin, ikaw talaga'y may tikas sa Diyos, buong loob mo, kapag nasunod ka sa Kanya. Pero ang dali-dali mong mahadlangan, duwag ka. Akalain mo sa pagsunod ni Shadrach, Meshach at Abednego, kahit sila'y ilagay doon sa mainit na pugon, handa nilang ibigay ang kanilang buhay. Yun ang matatapang. Yun ang mga valiant sa pagsunod sa Diyos kahit mamatay. Hindi yung naikinig pa lang sa Diyos ay mukha ng patay. Amen? Hanggang saan tayo susunod sa Diyos? Pag maalwan lang, mga workers? Kapalag nyo nga ngayon, mga workers, kaysa mga nauna. Ay, alam nga naman kayo pilitin kung gumayon, iba na nga. But my point is this, my challenge is this. Hanggang saan tayo susunod sa Diyos? Sa panahon lang na may support? Sa panahon lang na masaya? Paano sa panahon ng kalungkutan? Paano sa panahon ng pagkakamali? Paano sa panahon ng mga pagsubok? Paano sa panahon ng mga matinding mga pag-uusig? Hanggang saan? Are you listening? Alaala ko nung panganay ko. Yung panganay ko. Sana si Ining siguro. Si Utoy ay grade 4. Baka grade ano na yun? Grade 7. Grade 6. Ang inay ay namatay. Komplikasyon ng kanyang diabetic. Actually, ang diabetes naman hindi kalimitan nakakamatay. Yung komplikasyon nun. Ang aking asawa palibasa ay masipag at may kusa. Lalo kung natitreasure ang aking asawa habang nagtatagal. Kung ako may pagkakataong naiyak sa panalangin, dahil nabe-bless ako na ako'y binigyan ng asawang Jemery. Kung walang kayong Jemery, ay di binata pa. Ganun lang yung kasimple. Pero kita yung pagod niya sa aming mag-ina. At sabihin ko sa inyo, hindi madali ang maging pastor's wife. Kasi maraming membro na takot magsumbong sa akin. Pero nag-a-absorb ay ang asawa ko. Tapos, pagdadating pa sa akin wrong timing, siya pa nga ay nababasbasan.
At pag siya mali sa akin, ramdam ko may mabigat akong nasalita sa kanya. Dahil siya katulad itong linggong ito. Ako'y nandito na, lalo pag anniversary. Hindi ko na alam ang nangyayari doon. Siya yung naikialam doon. Kaya kung mahal niyo ang pastor niyo, mahalin niyo rin ang asawa ng pastor niyo. Hindi ako naniniwalang may tunay kang respeto sa pastor niyo kung bastos kayo sa asawa ko. Kung wala kayong galang sa asawa ko, hindi ako naniniwalang ginagalang niyo ako. Maliwanag ho ba yan? Hindi ho biro ang maging pastor's wife. Napapaigan ko ang mga pastor's wife pag nagkakasumbungan. Ang bigat ng kanilang dinadala. Tapos siya nakapag-asawa pa na ang asset lang ay pogi. Pero lumpo. Alam ba kami lumakad na ng tawag dyan? Hindi man bisa eh. Passport. Ay ako'y hesitant eh. Hindi ako yung malabo. Malabong pumunta. Bakit? Ang iniisip ko'y likod ko. Ay di kayo yun nga lang ang comfort sa aking asawa ay ano pa eh. And mind you, kaya namin pumunta. Dahil may nagmagandang loob sa amin. Nakakatuwa yung kapatid na yan. Binigyan ako ng 40,000. Kaya pag naigiba mo ang leon, marami ka ng pusang yayapak-yapakan lang. Hanggat hindi ka tapat sa tithes, nakakalula ang first fruits. Lalo yung magbigay ng 40,000 sa pastor. $40,000. Sa totoo na hanggang ngayon hindi ko ginagalaw maging ang pagkabalot. Kung hindi ako makakasama, huwag mong gagalawin yan. Sa paggalang ko sa nagbigay sa akin. Kukuha tayo ng ating gastusin kung kayo lang mag-ina matutuloy. Nung kasagsagan ng parang sila mag-ina matutuloy, inawat ko rin, ikaw na lang. Ang lungkot ko naman din, ako lang mag-isa. Tapos tumas lang malimit din, hindi ako mahahawa. Pero mamaya, huwag dumaysaan, dati, gawan mo ng paraan na ikay makasama. Sabi, sige. Tapos nakausap si Abe, naku, pastor, ang Vietnam talagang hindi advisable sa hindi nakakalakad. Marami doon yung lakarin. Sabi ko naman, ay gagawin doon ng paraan yung wheelchair. Hindi ko na-enjoy yung wheelchair. Ramdam ko pag ako umupo sa wheelchair, ako'y lulugso. Hindi na ako sanay. Yumaman na eh. Hindi. So talagang ako'y hesitant. Ako'y nasa dalawang isip, kaya ako'y labo. Naintindihan niyo ba yan? Kaya naman pinayagan ko siya, ma-relax ka. Dahil ang problema ko, problema mo rin. May problema ka pang iyo. Mahal kita, gusto ko ikay mag-aliw-aliw. Kasi ang gusto niya kasama ako. Ang iniisip ko naman, pag ako may kasama, haharap akong tagabuhat, di gastos ko. At ang malupit pa na yan, mas matakaw kumain nyo kaysa akin. Hindi ka, Eric. Kaya mahirap po. Mahirap. Ikasasaya mo na yung kinalulungkot pa eh. Kaya napakapalad nyo, nakakalakad kayo. Ligtas pa kayo. Biga kayo ay atubili pa. Ay, ultaw. Ultaw. Amen? Pakita natin tayo lalaki. Ako, atapang atao. Aputo kakanyon hindi atakbo. Apiti ka itlog. Tulin takbo. Sana tayo. Lalaki. Amen. Pag-tights, huwag mong gagalawin yan.
Pag-offering, huwag mong gagalawin yan! Huwag mong bawasan! Kung ang Diyos ay Diyos, huwag kang duwag. Huwag kang duwag. Magkakain ng kaluluwa, di ka makaimik. Ano yan? Saan ka nakakitang sunog na bahay? Hawak mo isang drum na tubig, isang timbang tubig. O, ba't mo hindi buwas? Nakakahiya. Ikaw may hawak na tubig, ikaw mahihiya. Ba't mo ikakahiya si Jesus? Ay siya ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat sasampalataya. Ang nakakahiya ay kung ikaw ay mahihiyain. Yan. Alam niyo na ibig ko sabihin yan. Ang ganda na sinasabi ko, iirap-irap ka lang. Kumusta ang buhay mo sa iyong bahay? Nagbabasa ka ba talaga ng Bible? Mga young people, nagbabasa ba kayo ng Bible? Ha? Kayo ba yung nagbibigay? Baka mas mahal nyo pang school kaysa sa church. Yan po ang problema minsan. Pagtawag ng school, andyan ka agad. Pero pagtawag ng church, wala. Nagiging abala ang Diyos sa school. Mahiya ka naman sa kalis mo kung ang Diyos naging abala sa school mo. Dahil kahit wala kang school, binubuhay ka ng Diyos. Pero hindi school mo nabuhay sa iyo. Kaya hindi ako against sa matatalino sa school, pero wag ka naman sanang bobo pagdating sa Diyos. Ha? Amen! Pag-utos ng teacher, tapos agad! Pag-utos ng Diyos, wala. Hey! Isa kang duwag. Ang labo mo. Kaya pagdating mo dito, mata mo, labo din. Totoo yan. Totoo yan. Masakit yan. Kaya iba sa inyo, hindi naman ka-amen eh. Dahil masakit eh. Purihin ang Diyos, nasaktan ka. Dahil kung hindi ka nasasaktan, baka tuor ka. Tama, hampasin mo ito at hindi ito nasasaktan. Ikaw ang masasaktan. Kaya biyaya kung nasasaktan ka. Di ba, hindi ka maka-amen. Pastor, ano pang i-amen ko? Tangkus na eh. Ikabuwanan ko pa naman. Amen. Dahil ganito. Tama ho ba? Malabo ho ba? Matapang ho ba tayo? Isa daw lalaki namatay. Pumunta ng langit. Oh, kwento lang ito ha. Ito hindi nyo malilimutan. Sabi ni Pedro, lahat ng mga tunay na lalaki sa linyang yan, yung mga under Bisaya dito. Ba? Abe, hindi napunta yung under Bisaya. Doon pumunta. Hoy, kilala kita, kilala kita. Wag lang di kayo mating na yung asawa kay Pihit. Dinig ka. Abe, hindi mo papunta. Bitaw mo dito. Sabi ng asawa ko, pag ako namatay, doon daw ako. Kailangan mo hanggang sa langit, sabi ng kanyang misis, doon daw siya. Amen? Matapang! Matapang! Hindi handang mapahiya, basta masunod ang asawa. Tayo, takot mapahiya sa pagsunod sa Diyos. Amen o ba? Amen o ba? Labas ang bara ko. Labas ang bara ko! Hiyahamon ko ang lahat ng kalalakayan dito. Labas ang bara ko! Ay, lumakas. Lakay, 6-footer. May Armalite. Bara ko ka! Shh! Oo. Dalawa na tayo. Yun lang. Dalawa na tayo. Yabang na yabang, nalabsan lang pala malaking lalaki. Kaya mga batid, kumusta tayo? Kung ang Diyos ay Diyos, sunod. Pag ikay sumusunod, malinaw ka. Pag ikay sumusunod, matapang ka. Amen? Yan, balik ka pala sa kwento ko. Di ako yan, oh. Ang aking asawa, tumulong sa aking ina. Ika-7. Kulang ng ilan yon? 7 araw yata. O, 4 na araw para ipanganak. Sa ika-7, na-trigger. Nag-spot. Ay, hindi sumiyo. Nag-spot. Dumugo. Kinakailangan ng isugod sa ospital. Pagdating sa ospital,
Sa halip na paanakin, dahil nakapanood pa kami ng ninang-linang, inabot ng panganak doon sa release ng train. Tama pa naman yung amin napapanood doon sa TV. Isang babae ng anak sa release ng train, ng ikapito rin. Parang kay sinisinyasan na ipaanak mo yan. Meron talaga nabubuhay. Yung anak ni Pastor Salde, mga kapatid, kulang ng 10 araw sa ikapito, ngayon binata na, kambal pa. Sabi, nakakalusot talaga yung kulang sa ikapito. Mas delikado daw yung ikawalo. Parang marami dito yung ikawalo. 2 bilog yun eh. Okay. Sa madalit sabi, pinigilan, pinainom ng gamot. Nang siniskan, napagkamalang siya ay may mayoma, yung pala, hiwalay na ang placenta. Talagang iaanak na ni Madam. Kasi kawan ng 2 cm. Ngayon, pinigilan. Ano ba sa kasag, nakita ko, nagdali-daling operahan si Madam kasi pwede daw mamatay din si Madam at nalaso na. Patay ang inay, patay ang anak ko, operada ang asawa ko, 160,000 ang nagastos. Sabi ko kay Henry, maghanda ka ng mensahe, ikaw magpipris. Ang hirap magpris ang ganito. Pero nung naisip-isip ko, parang gusto ko lalong patunayan ako isusunod sa Diyos. Ako pa rin na magpipris. Kaya kung tatandaan niyo, puro iyak ako no, ako nagpipris. Halos wala na ako yung mensahe. Bakit? Kagustuhan ko lang sumunod sa Diyos kahit sa kasagsagan ng malalim na problema. Tiyak na sa inyo, baka nga doon yung pa magpris ang magawa ninyo, baka hindi ka na sumimba. Bakit? Patay ang inay ko eh. Nasa ospital ng asawa ko eh. Patay ang anak ko eh. Yung pagka magpris, baka sumimba, hindi ka sumimba eh. Doon na susukat ang tapang. Amen? Doon mo patunayan na ikaw talaga ay alagad ng Diyos. Minsan, unting problema mo, wala ka na simbahan, duwag mo. At ang labo mo. Iba nga, 4 na puwan pa lang, hindi na makasimba. Baka daw dalawin. Ang labo. Amen? Kung ang Diyos ay Diyos, sumunod ka. Kayo ba'y susunod? Mamaya ba siya ay Diyos pa rin nyo? Hapon? Mga married, kayo ba'y Diyos nyo pa rin mamayang hapon, si Jesus? O, pakinggan mo, Brother Albert, laksan mo nga yung mga married. Si Kristo ba ay Diyos nyo pa rin mamayang hapon? Why yes? Si Kristo ba mamayang hapon ay Diyos nyo pa rin? Young people, mamaya bang hapon, si Kristo ay Diyos mo pa rin? Hanggat hindi, ang labo mo. Hanggat hindi, duwag ka. Amen? Number 3, not only to follow God is the answer of vagueness, to follow God is the answer of valiancy. Ito pa ang maganda. To follow God is the answer of victory. Hindi victory. Victory. Mali ba nga ay sulat yan? Ba't nag-victory yan? Okay naman. Hindi, patawalaan yan ang ating mga ano. Mga batay, gusto niyo ba ang inyong buhay Kristiyano ay matagumpay? Maging masunurin ka. Walang Kristiyanong masuwayin na matagumpay. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng tagumpay? Nasusunod mo ang Diyos. Are you with me? Tingnan po natin ang talata. Verse 38 hanggang 40. 38 hanggang 14. Nagbasa na natin ang 21 eh. Ano po ba kaya? Hindi ka, nanalangin. Kung sinong baba ng apoy. Katapang talaga ni Elijah. Kita mo yan ha? Hinamon niya. Mahirap yung hamunan. Bababaan ng apoy. Ang kanyang kalaban, 950, siya isa lang. Tapos ang kanyang makalampi, mga duwag pa. Kahirap ba yun? Minsan ang mahirap ang labanan, ay kung yung kalampi mo, hindi mo maintindihan kung kalampi mo bagawa, no? At least madaling i-identify ang kalaban. Pero minsan, hindi mo malaman yung kalampi mo, parang kalaban din. Naintindihan niyo ba yan? Pastor, kalampi ko kaya. Pangbira, pakikinig pa lang, hindi na kita kalakampi. Amen? Nang magkagay ang apoy ng Panginoon nilaglag, hindi mula sa silya,
mula sa langit. At sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy. Kala niyo mga kapatid, ang hinihingi apoy, ang ginawa ni Elijah, binabad sa tubig. Ganon kalakas ang loob ni Elijah. He is requesting something that is impossible. Binahan ng tubig. Ay, apoy, di ka dapat gasolina ang ilagay. Pero hindi tubig ang inilagay. Matapang talaga. Tayo konting problema, parang walang Diyos. Ang Diyos nga, paborito yung tayo nasa problema, makikita mong siya ang nagawa. Hindi ikaw. Amen? Hayaan mong maraming tubig ng impossibility at bababa ang apoy. Pag bumaba ang apoy, dahil sumunod ka, that's the answer of victory. Hanggat hindi ka nasunod, talunan ka. Walang Kristiyanong masuwayin na mapagtagumpay. Kung gusto mong maging mapagtagumpay ka, huwag kang gumising. Mamaya na lang, pag alis ka gumising. Kung yung tulog mo pa lang, hindi mo pagtagumpayan, yung pa kayang buhay na hamon. Yung pa yung hamon ng buhay, ang iyong mapagtagumpayan. Are you with me? Man. Siguro yung mga nanonood sa atin, natatawa. Bakit? Sila rin mismo. Tulog na, hindi ko lang kita. Yan ang inyong advantage Amen? Aray mga, at least kita ko kayo. Alam ko namang kayo tulog din. Amen? Yan niyo ha? At ang sinupok ang handog na susunugin at ang kahoy. At ang mga bato at ang alabok at hinimuran. Alam mo, hinimuran ng apoy ang tubig na sa hukay. Kasi ang babaan ng tubig siya ang tunay na Diyos. Ano nangyari? Verse 39. Diyan pa ho ba kayo? Pakibasa nga, makabawas-bawas. Laksan ninyo po, hindi yung parang tayo, laksan nyo, basa. Amen, nabuhayan. Verse 40. Verse 40. Di ba't dating sila ilalim? Di ba't dominado sila? Pero nang mahamo na, nakita na sa buhay ni Elijah, pagiging masunurin sa Diyos, sila'y nabuhayan, napagtagumpayan niya ang Diyos na si Baal, maging yung 950 false prophet. Hanggat hindi ka nasunod, wala kang kayang tagumpayan. Mananatili ka sa dalawang isip, susunod o hindi. Susunod o hindi. Mamamatay ka na lang na ganyan. Amen. Amen o ba? Kaya mga workers, hinawakan na ninyo ang araro, huwag nang lilingon sa likuran. Dahil hindi talunan ang masunurin. Kaya may mga commitment sa church, choir members, Sunday school teachers, assistant, any ministries na kung saan hinawakan mo, huwag mo nang bitawan. Bakit? Una, hindi ka malabo. Pandalawa, hindi ka duwag. Pantatlo, hindi ka talunan. Ang dami-dami pang katwira. Sa totoo na, ang buod niyan, talunan ka. Amen. Kung saan nakahapay ang poste, pag natumba, doon yung dadagasa. Kaya nga't ikaw ay hindi na nakakasunod sa Diyos, matagal nang nakahapay ang puso mo sa pagsuway. Nagmamanifest lang yan. Pinagaganda lang yan ang iyong maraming magagandang salita. Pero sa totoo na, matagal nang nakahilig ang puso mo sa mundo, hindi na sa Diyos. Maliwanag ko ba? Kaya marami sa inyo nakahilig na. Amen. Amen ba? Sana hindi lang kayo naintindihan nyo. Ilapat natin.
Alam mo, ang preaching is hindi entertainment. Not just for the sake of part of every Sunday's activities. No. Sadyang gusto ng Diyos tayo mahadda ng kanyang mensahe. Para tayo ay wag nang magdalawang isip. Kung ang Diyos ay Diyos, sunod. Mga taga-Balete, sunod. Nakatawa yung tanong sa akin ni Kenneth, Pastor, sino kaya ang mga tunay na relihiyon? Oh, tayo. Tayo. Ha? Siguro itong na-expose sa debate. Huwag ka munang manood ng debate. Hanggat hindi ka matatag sa tama, huwag ka munang mag-entertain ng mga mali. Ang inyong curiosity, daanin niyo muna sa pastor nyo. Daanin niyo muna sa Bible nyo. Huwag kayong magiging panghas na basta lang papasok sa mga maling aral na hindi mo naman kaya pang pagtanggol ang tama. Dahil ako nga, pastor na, matagal ang nagbabasa ng Biblia. Nakikita kong biyaya lang talaga maligtas. Bakit? Alam niyo ba ang mga kulto ngayon? Pagsasahusay. Ang mga teacher ng Muslim, mga teacher ng RCC, ng INC, ng Seventh-day Adventist, ang gagaling ng kanilang mga apologetics. Kapag ikaw ay puro yabang lang at init, mawawala yan. Baka sasabihin mong, akala ko'y baptist lang ang tama. Kami pala ang mali. Kaya ang sabi ko siya, magbasa ka ng Bible. Ako'y sa Bible muna nagpakababat. Pag igihin mo muna ang tama, saka ka sumaliboy-boy sa mali. Yung kaya mo nang ipagtanggol talaga ang tama. Kaya pag may preaching, makinig ka ng tama. Huwag mong tulugan ang tama. Nang may tuto ka, nang matuto ka. Dahil kapag hindi ka natuto sa tama, ang laki ng iyong tama. May tama ka, kapatid. Amen. Amen. Nabasa ko na ba yung lahat ng verse? Di ka nagtagumpay? Eh kung sila nanatiling hesitant, kung sila nanatiling atubili, hindi nakikinig, hindi sumunod, abay, lalawig ang panahon na sila'y nasa ilalim ni Baal. Hindi matagumpay. Malungkot ang buhay. Alam mo, hindi ka sasaya. Nang totoong saya, hanggat hindi ka masunurin sa Diyos. Ano ba ang pagsunod? Ang saya ng buhay, nasa pagsunod sa Diyos. Kapag anak ka ng Diyos, ang tunay na masayang buhay na anak ng Diyos ay masunurin sa Diyos. Then last, 4 lang yan. Hindi ko na kinuha yung 20 sub-points. Dahil sa una pa nga kay tulog na, di kundi 20 ko pa, baka kayo matuluyan. Number 4, verse 21 and 41. Verse 41, 21 and 41. As Elias ay lumapit sa buong bayan at nagsabi, hanggang kailan kayo mga kaalinlangan sa dalawang isipan, hanggang, ibig sabihin, ang tagal na nito. Hanggat hindi ka nasunod, nasa ganun kang kalagayan. Kung ang Panginoon ay Diyos, sumunod kayo, makakaalis kayo sa pagiging backslider. Kaya mga kapatid, ang solusyon sa pagbabackslide, sumunod lang. Ano? Gusto mo mapagtagumpayan yung buhay na malayo sa Diyos? Sumunod lang. Matagal na backslider ang bansang Israel. Ba't sila na-revive? Sumunod. Kaya marami magtatagumpayan sa pagsunod, maging backsliding. Maging propeta ni Baal. Maging yung famine. Ngayon, sumunod kayo sa kanya, ngunit kung si Baal, sumunod nga kayo sa kanya, at ang bayan na hindi sumagot sa kanya kahit isang salita. Kalahin mo yun, tahimik lang. Dahil pagdating ng verse 41, pakibasa nyo nga. Ang dami. Mga batid, yung panahon ng COVID, di ka lungkot? Di ba, lungkot? Pupunta ka lang sa mall? Pupunta ka sa ano? Ang dami. Parang tingin ko nga sa inyo, bat-bat pa ng COVID eh. Okay, malungkot. Huwag niyo naman ako kindatan, may asawa na ako.
Amen. Amen. Okay. Malungkot to. Ngayon, yan, wala tuloy ako eh. Pag may napapatingin sa mukha nyo, nakakalimot ako ng puntos ko eh. Pwede ngayon antukin sa kisame muna tumingin. Okay. Amen. Naaabala tuloy ako eh. Okay. Mga batet, hihingi ka ng apoy, binaha mo ng tubig. Bumaba nga apoy. Adi kiki mapapahanga sa Diyos. To follow God is the answer of visible glory. Hindi mo makikita kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Hindi mo makikita ang kanyang mga milagro, kanyang mga himalang gawa, kung hindi ka nasunod. Ako'y natutuwa, milagro sa akin ako'y magkaasawa. Nagkaanak pa ako. Binibilang ko ang pastor na lumpo. Mabibilang yan. Himala. 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 Amen. Amen? Kaya mali yung pelikula. Walang himala, may himala. Basta sumunod ka sa Diyos. Amen. Problema yan eh. Hindi mo talaga makikita ang Diyos kung hindi mo siya sinusunod. Ako'y naging estudyante ng Good Shepherd. Merong homiletics. Kaya ba nakapag-homiletics na? Ang preacher, ang commentary namin, ang preacher dapat ultaw ang boses. Kanina nakita ko doon sa song leader, nalilito ang mga accompanies kung hindi nila alam kung saan susunod. Bakit? Ang boses hindi naultaw, labo din ang tupa. Magiging naman sa boses, labo pa rin. Ngayon, ang punto si Garne. Nag-preach ako. Yung pala, isa ko sa judge ay si Pastor Alex. Basta kami nagpangita, kinakamayan niya ako. Sabi niya, matindi yung jeep mo ha. Inabot na ba ng gabok? Ano ibig sabihin? Kasi diniin ko yung pagsunod. Kasi doon sa Good Shepherd, lagi akong kasama sa paghahatid. Kasi ito yung pilay na layas. Kaya walang sulok ng Kalikanto, walang sulok ng Batangas City na hindi ko alam bakit. Magkasama kami ni Pastor Babe. Inaabot kami ng alas 11 ng gabi sa paghahatid. Ay noon, ito, inaano din dito ang Taysan. Inihahatid pa rin noon. Kaya nga si Pastor Franklin, nakabunggo diyan. Kasi yung palang binubunggo niya, sanay mang bugla. Yung motor, nanggigitla sa kya. Ay hindi niya alam, si Pastor Franklin, may problema ng kanilang girlfriend. At yung basta may problema, lutang ang isip. Eh sige, galawin mo yan. Eh di dire-diretso kita na yan, lutang yung motor. Nayak-yak niya. Patay talaga. Kaya pumunta siya ng presento, siya na sumuko ng kanya. Kinakaon ito. Dahil kinakaon kayo, taga-Taysan. Kinakaon pa. Salamat lang, hindi ako kasama nun. Kasi pag siya ang kasama at lutang ang isip, hindi talaga ako nasama. Okay, alam ko magkaaway sila noon, nung una niyang girlfriend. Hindi boyfriend, girlfriend. Ngayon, nakita ko pag kami pupunta dyan sa may Wawa, sa may Kuta, hanggang dyan sa may Banaba, dyan ang dami pang parang. Kita ko ang jeep, pagka natakbo, habol ang gabok. Habol talaga. Kalibongbong ang alabok. Pero hanggat ang jeep ay natakbo, habol lang ang gabok. Pero pag nag-brake, pasok ang gabok. Pati sa ilong. Pati sa tainga. Bakit? Nag-brake ka eh. Ang kasalanan, habol ng habol sa atin. Pero pag sunod ka lang ng sunod, nahabol lang yan. Pero pag nag-brake ka, sunod lang. Nang hindi ka abutan ng gabok. Amen? Amen? Kaya pag nagpangitaan ni Pastor Alex, kumusta ang gabok sa jeep? Hindi na nalimutan yung illustration na yun. Sana wag nyo rin malimutan yun. Bakit? Sumunod kayo nang huwag kayong abutin ng gabok.
Kalimitan pa naman ang gabok. Nabigat yan sa talukap ng mata. Diyan yan naiipon. Amen? May problema, huwag kayong aasa ng buhay Kristyano, walang problema. Ang ating yung tagapagligtas ay batbat ng problema, ikaw pa kaya nasunod lang sa Kanya. Ang maganda lang, nasa tama ka kahit may problema. Ay yung mga mali may problema, di maganda tayo at least ligtas may problema. Sila pa yung impyerno may problema. Masaya ba tayo? Balik tayo sa pamagat, pakilagay ng pamagat. If the Lord be God, follow Him. Amen? Ang Diyos ba yung Diyos? Sunod. Bakit? Hanggat di ka nasunod, malabo ka. Hanggat hindi ka nasunod, talunan ka. Hanggat hindi ka nasunod, ano yun? Duwag ka. Hanggat di ka nasunod, hindi kita sa iyong buhay ang Diyos. Walang kalawalhatian. Sila dyan nakakita yung apoy bumaba. Nawitnisan, hayag na hayag, kitang-kita ni Elijah kung paano patayin ang 950 prophets of Baal. Makikita mo ang Diyos kung paano gumagawa sa iyong buhay. Pag nasunod ka. Susunod ba tayo? Mamayang hapon, susunod pa rin tayo? Ako, pastor, yan gumanda na yung katwiran mo. Kung si Jesus ang hahagilap ng katwiran, bakit kaniya kakamatayan? Bakit niya iwanan ng langit dahil lang sa iyong makasalanan? Kung siya ang hahagilap ng dahilan para hindi mamatay, mas may dahilan siya. Pero ikaw, para hindi makasimba, wala kang valid reason. Tayo manalangin.